walking with it. Hi everyone! Good afternoon! It's your Mama Sam dito sa Samsam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Kung napansin ninyo, syempre nasa outdoor tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa Lasal Avenue kung saan malapit lang siya sa bahay namin. And then, eto na nga guys. So dito sa Samsam TV kasi gusto ko na siyang palitan ng tema. Kasi di ba parang tatlo na yung pageant ko. And then, pwede naman kayo manood ng mga pageant update ko sa Sam Bruce's Crown, and then pwede din naman sa Mama Sam Vlog, yung mga pageant update natin everyday. And then ito namang sa Samsam TV ay talaga namang plano ko naman talaga gumawa ng another content. So simulan natin today. Kaya starting today may iba na talaga yung tema dito. So hindi na siya pageant, and I hope na sana patuloy nyo pa rin pong suportahan yung mga gagawin ko dito sa Samsam TV. So ang pag-uusapan natin dito, yung mga experience natin sa buhay, kung makaka-relate ka ba dito sa mga tanong, sa mga didiscuss natin, na na-experience mo na rin ba siya before? Kasi ako, marami talaga akong na-experience na gusto ko mas makilala pa ninyo ako ng bonggang-bongga. And then, ayun, so tignan natin kung saan patutungo yung mga episode natin day by day. So, yon, kaya guys, simulan na natin ang ating mga chikahan. So, eto na nga. So, meron akong prepared na 5 question. Tapos sa 5 question na to, so I hope na nakaka-relate kayo at na-experience nyo na rin siya. And then let's see. O, diba? So, pag-usapan natin kung nakaka-relate ka ba sa unang question. Sabing ganon, nung kabataan mo, pumasok ka ba sa eskwelahan na walang baon? So, sa totoo lang guys, nung high school ako, anong elementary and high school ako, grabe. So, hindi lang minsan, halos araw-araw wala akong baon. Kasi noon, nung bata ako, alam nyo guys, di ba, kapag may piso ka, napakalaking bagay na yon. So, marami ka nang mabibili. Yung Notre-Ban, ewan ko kung nakaka-relate kayo sa Notre-Ban, parang benching ko lang isa noon, or minsan dalawa benching ko. So, nung kabataan ko ha, tapos naging 50 isa. So, sa piso, meron kang dalawang Notre-Ban. Di ba malaki na yung ganong kalaking Notre-Ban. Pero kasi guys, madalas talaga ang baon ko talaga sa school, piso lang. Piso, 50. So, swerte na ako niyan. Kaya, madalas noon, wala akong baon. Kasi, ang school namin, syempre kakain ka sa umaga, papasok ka sa school, tapos uuwi ka ng lunch. Pero, ayun nga. So, minsan, bihira lang kami bigyan talaga ng baon ni mama. Ang sabi ni mama kasi sa amin noon, nung bata kami, wala namang daw kami masyadong pera. Kaya, kung meron man kaming babaunin, ay siguro piso is enough. Ganon. Minsan, pag swerte-swerte, bibigyan ka niya ng 5 piso. Or, syempre, nung high school ka na, wala nang silbi yung piso, di ba? Parang hindi na siya ano. So, ang baon mo na, 20, 10, ganon. Pero sa totoo lang guys, madalas pa rin kahit nung high school ako ay wala akong baon. Kaya ang ginagawa ko nung high school ako, nagtitinda talaga ako ng dyaryo. Yes, nagtitinda ako ng dyaryo para magkaroon ako ng komisyon, and then makabili ako sa mga project ko. Tapos ayun, may baon ako for a week. So everyday nagtitinda ako sa umaga bago ako pumasok sa school. So gumigising ako ng 4 a.m. Tapos pupunta ako dun sa may bilihan ng dyaryo. Tapos i-deliver ko yun sa mga suki ko na bumibili talaga ng dyaryo. Tapos pag uwi ko sa hapon, dadaanan ko siya. Hindi ko kinahiya yung part na yon, kasi yung part na yon, sa murang edad ko, natuto na ako mag-earn ng money. And then, ayun. So, doon ko nasubukan na talaga kailangan talaga humayod. So, yon. Kaya nung bata ako, talaga sanay ako na walang baon, or matipid talaga ako sa pera. Ganon. So, ewan ko kung nakaka-relate kayo, kung na-experience nyo rin ba na wala kayong baon na pumapasok sa school. Ako talaga nung elementary talaga, bihira talaga kami magkaroon ng baon. But swerte na namin, minsan binibigyan kami ng piso, tapos ayun. Tapos nung high school naman ako, alam ko kasi yung sitwasyon ng buhay.
mahirap talaga. Kaya lang parang pinilit ko talaga yung sarili ko talaga mag-working student. Ayun nga yun, nagbebenta ako ng dyaryo. Nagbebenta ako ng dyaryo Monday to Sunday. Lalo na sa tapat ng simbahan. Hindi ako nahihiya sa mga kaklase ko kasi parang feeling ko naman di naman nila ako binibigyan ng pambao. Di ba? So yon. So pangalawa, naglakad dahil walang pamasahe. To be honest, nung high school ako, medyo malayo yung pinapasukan kong eskwelahan doon sa bahay namin. So, kailangan talaga mag-jeep ka. So, hindi ko naman siya naranasan maglakad ng todo-todo. Pero kasi, nung elementary ako, nung mga grade 5, grade 6, grade 1, ganon, grabe, nilalakad namin. 30 minutes away yung ano namin, yung tawag dito, yung eskwelahan sa bahay namin. Medyo malayo-layo siya. Talagang lalakarin mo talaga siya. At take note, lakad sa umaga, lakad sa tanghali, lakad sa hapon. Kaya parang feeling ko tad-tad talaga ako sa paglalakad. Tapos nung high school ako, doon pa rin ako nag-high school sa tabi nung ano namin. Yes, bihira lang kami mag-tricycle. So, ganun talaga, walkathon talaga yung labanan. Kaya siguro, sanay din talaga yung katawan ko sa pagod at hirap. Kasi nga, talagang pinagtsatsagaan namin lakarin talaga yung malayong eskwelahan na yun. Tapos, 30 minutes away yung yung layo ng bahay namin doon sa So, lalakarin. Pero nai-enjoy ko siya kasi syempre may mga ilan-ilan akong kasabay na kaklase, yung pinsan ko, o kaya minsan naglalakad ako, kumukuha ako ng yung stick, yun, ayun, inaano ko yun, ginagawa ko, parang siya yung way ko, parang malibang ako sa paglalakad. Medyo malayo, pero nakasurvive naman ako sa ganung klase ng buhay. Kasi nga, di ba, kung magta-tricycle ka, magbabayad ka 5 piso, sayang naman yung pamasahe, sayang yung pera, sayang yung alam mo yun, kung may 5 piso ka, babaunin mo na lang. So, swerte ko naman pag nagkaroon ako ng 10. Kaya nung high school ako, bukod doon sa pagtitinda ng dyaryo, kasi dati, 3rd year, 4th year, nagtitinda ako ng dyaryo. Pero nung nung 1st year, 2nd year, ang ginagawa ko, nagtitinda ako ng lumpia. So, meron akong 20 pesos. Bibili ako ng wrapper, bibili ako ng kamote, at saka ng toge. Ayun, so babalutin ko yon, tapos may suka, puhunan ko mga 20, ganon, tapos bibenta ko yun ng piso, 2 piso. Ay nako, tsatsagain ko, lakarin talaga ang kalsada pag araw ng Sabado at Linggo. So yun, ganon talaga yung ginagawa ko. At take note, hindi ko naman kinahiya yun kasi talagang grabe, ang sipag ko noon. Kasi nga, di ba, parang yung magkaroon ka ng extra money na galing sa sarili mo, bongga na yon, at alam mo yon, para mabili mo din yung gusto mo at hindi ka naman naiiwanan sa eksena. Kaya yung mga kaklase ko, talagang naiintindihan nila yung sitwasyon ng buhay namin kasi halos din naman yung iba, ganun din naman. Kaya lang swerte nila kasi may tatay sila na nagtatrabaho, tapos may nanay sila. Kami kasi nanay lang So talagang tiyagaan talaga sa buhay. Kung gusto mo makatapos, ganon, magtiyaga ka, huwag kang umarte. So, ganon. Ganon ako kasipag. Tapos, eto, nag-try mo na bang mag 1, 2, 3 sa jeep? Ito yung hindi nagbabayad, yung bigla ka na lang tatakbo. Mahirap naman yung ganon. Ako guys, sa totoo lang, hindi naman sa pag-iipokrita, hindi ko naman ginawa yun sa buhay ko, yung mag 1, 2, 3. Kasi parang feeling ko, much better na sabihin mo na lang sa jeep na sorry po, wala po talaga akong pamasahe, makikisakay po. More than doon sa umaasa yung jeep na magbabayad ka. Tapos mamaya, di ba, nakakaya pa pag sinita ka at tatandaan ka na walang pamasahe. Kasi naririnig ko sa mga kaklase ko na gano'n, na sinita sila. So, mahirap yung gano'n. Kaya ako, I rather na lang na maglakad talaga ng bonggong-bongga. Kung saan man, dati nga naranasan ko inutusan ako ng mama ko na parang pumunta doon sa area yon. Tapos since na nakakita ako ng dagat, matigas yung ulo ko, so nilagay ko sa bulsa yung mga coins. So may pamasahe na ako pa uwi, di ba? So nilagay ko sa bulsa ko yung mga coins. Naligo ako ng dagat, nalaglag na yung tungsi coins. So ngayon, pagtingin ko, hala, wala na sa bulsa ko yung mga coins. And then, hanap ako ng hanap sa tubig. Anong oras na? Hindi ko siya makita. Ayun pala, yung coins pala sa buhangin, lulubog pala talaga siya ng bonggang-bongga, lalo na pag sa tubig ng dagat. And then, ayun, dahil sa nawalan ako ng pamasahe,
naglakad ako ng bonggong-bongga na napakalayong lugar. So, yun. So, naranasan ko talaga siya noon. Hindi ko makakalimutan yun sa buhay ko kasi sa katigasan ng ulo ko. At sabi ng mama ko, o umuwi ka kagad, baka naman dumaan ka pa ng dagat. Kasi yung area namin dati sa Barreto, sa Olongapo, malapit lang siya sa dagat. So ngayon, kapag nakakakita ako ng dagat, so syempre sa ka. Kasi kami dati nakatira kami doon sa may parang city. Tapos inutusan niya ako doon sa Barreto. So parang yung Barreto malapit sa dagat. So yun, gano'n. So naranasan ko talaga maglakad. So kesa mag 1, 2, 3 ako, ayun talaga, mas gusto ko na lang na maglakad or magsabi sa driver na wala po akong pamasahe. So ayoko kasi yung parang niloko ko yung driver. So, isa yun sa mga kinalakihan ko na parang sige na nga, mas maganda nang magsabi ka ng totoo kesa naman yung parang, ano, yung alam mo yun, yung parang magpipretend ka na meron ka tapos wala naman. So, ako mas talagang gusto ko magsabi ng totoo kesa doon sa wala or rather na gumawa ka na lang ng ibang option. Pwede naman maglakad. Kaya lang inabot talaga ako nung ng gabi kasi ang layo talaga niya. Tapos alam mo yun, ang sakit-sakit ng katawan ko dahil sa sobrang layo ng nilakad ko. Hindi ko talaga makalimutan yun. Kaya yun, so hindi ko siya naranasan mag 1, 2, 3 pero naranasan ko na maglakad ng malayong malayo dahil nawalan ako ng pamasahe. So yun, nakakaloka. And then ito, nag-ulam ng toyo at mantika or asin at tubig. To be honest, hindi ko alam kung na-experience ninyo to, pero ako na-experience ko talaga na mag-ulam ng toyo tapos mantika. Yung alam mo yun, nilagay mo sa kanin yung toyo tapos nilagay mo siya ng konting mantika. Tulad nga ng sinabi ko, yung buhay namin noon hindi naman masagana. So minsan, kung meron man kaming pagkain talagang sapat lang, halimbawa, ang ulam namin ngayon, sardinas. So mamaya, wala nang sardinas kasi naubos na siya sa lunch, di ba? Kaya kami magkakapatid, ang ginagawa namin kapag nagme-merienda kami, kasi syempre wala naman kami pambiling merienda, ang kinakain namin ay bahaw. So yon. So kukuha kami ng bahaw, tapos lalagyan namin siya ng toyo, lalagyan namin siya ng mantika. Ang lasa kasi niya, tapos konting ang lasa kasi niya ay parang adobo. Ganon. Ganun yung iniisip ko na walang laman. So, masarap na yun sa akin. And then, minsan, asin lang. So, may mantika. Pero guys, ngayon ko na-realize, yung kinakain ko palang ganon ay hindi pala siya maganda sa katawan. Kasi 'di ba, parang direkta yung mantika sa loob ng mo. So cholesterol siya. So yung toyo maalat. So talagang high blooded ka. So yon. So, naranasan ko mag-ulam ng ganon. So, yung asin at saka tubig, ayoko. Kasi para siyang dagat. Para siyang tubig sa dagat. So, naranasan ko siya once, pero hindi ko siya naging gusto. Pero mas gusto ko talaga yung toyo at mantika kasi parang feeling ko adobo siya. Bisa nga nilalagyan ko pa ng bawang para mas bongga. Ewan ko kung nakaka-relate kayo sa mga pinag-uusapan natin. Pero kasi ako naranasan ko talaga yun. So, nangutang sa tindahan. Yes, madalas nung bata ako. Kasi syempre, 'di ba, uso naman noon sa mga baryo-baryo kasi nga sa baryo kami nakatira. Uso yung pumunta ka muna kay Aling Dory. Mangutang ka muna ng bigas, mangutang ka muna ng sardines. So, may listahan ng uutangin talaga. Pero kasi si Aling Dory, parang kilala niya na yung mama ko. Tapos pag inabot mo yung listahan, alam niya na yon. Tapos ililista na. Tapos babayaran na lang yata ni mama a week. Ganon. So, talagang inuutusan ako. Minsan, ang inuutusan ako, nahihiya ako. May padabog-dabog pa akong nalalaman. Kasi nga, ayoko kasi mangutang talaga. Sobrang parang, nakakahiya. Ganon. So, yon. So, sa totoo lang, ayun na, inuutusan ako ng mama ko dati madalas. Pumunta ka kay Aling Dory. At ito pa, Diyos ko, para kang nag-grocery kasi merong, kumuha ka doon ng, kumuha kay Aling Dory ng 3 kilong bigas, tapos kumuha ka kay Aling Dory ng 4 na sardinas, tapos 6 na itlog, tapos sibuyas, kamatis, mantika, yung parang
ang dami naman nito. Tapos pagpupunta ka doon sa tindahan, sasabihin mo, Aling Dory, sabi daw po ni Mama, pautang daw. Ito po yung listahan. Pero kasi, ang sinasabi sa akin ng mama ko, minsan kasi talaga nagdadabog ako. Sabi ko, yung nakakahiya. Sabi, ano ka ba? Nakausap ko na si Aling Dory. Kukunin mo na lang doon. Ibigay mo yung listahan. Eh kasi syempre, diba? Diyos ko, pati katol. Pati katol inuutang ni mama, nakakaloka. Pero ayun, so hindi ko kasi naiintindihan bakit nangungutang sa tindahan. Pero noon yon. Pero yung medyo nagkaisip-isip na ako, naiintindihan ko kasi parang, okay, so para makasurvive kasi nga walang pambili. So credit muna, ganon. Pero siguro part siya ng buhay namin nung bata kami, nung mga walang-wala pa kami. Part talaga siya ng buhay namin na nangungutang talaga sa tindahan na malapit sa amin. Ang pangalan ng tindahan ay si Aling Dory. Pero yun doon sa kabilang tindahan, hindi siya nagpapautang. Kaya sabi ng mama ko, huwag kang bibili doon na. Dito ka bibili kay Aling Dory. Kasi nga naman, syempre, pag wala nga kami pera, ay nakakaasa kami na pahihiramin muna kami. So, ganun kahirap yung buhay namin. Kaya, itong mga question na to, napagdaanan ko talaga siya nung kabataan ako. Napagdaanan ko na maglakad dahil wala kang pamasahe. Napagdaanan ko pumasok sa school na wala kang baon. Na alam mo yon na talagang grabe. So madalas, hindi lang siya minsan. Tapos ang laging motivation sa akin ng mama ko, may pera o wala, pumasok ka sa school. Kasi yan lang talaga yung pwede kong ipamana sa iyo at maging puhunan mo sa buhay mo. And then, ayun, so wala naman akong choice kundi pumasok. Pero napakaswerte ko, sa totoo lang, sa mga taong nasa paligid ko dahil katulad sa eskwelahan, yung mga klase ko, kung meron silang sobra, binibigyan talaga nila ako at hindi sila nagsawa sa akin sa Sam, ito meron ako dito. O Sam, meron akong 50. Yung mga tipong ganon. And then, ayun, naranasan ko mag-ulam ng toyo at mantika or asin na tubig. So, naranasan ko yon dahil sa, para ma-survive mo yung sarili mo kasi may bahaw pa naman. And for sure, nakaka-relate kayo doon. Naranasan ko magtinda ng dyaryo. Naranasan ko magtinda ng toron, ng lumpia. At ayun, so kung ano-ano pang experience, kahit nga wedding ay hindi, yung ending, pinatulan ko din yon. Nung bata ako, nagpapa-ending na ako kasi syempre nga naman, di ba, parang kung piso-piso tapos may makukobra ka na ganito, extra pera mo na rin yon. Pero lahat ng experience kong yan, kinukwento ko sa inyo dahil totoo siyang nangyari at hindi ko siya kinahihiya. Kung ano man yung meron ako ngayon at kung ano ako ngayon ay yun dahil yun sa pundasyon na pinagdaanan ko. Kaya nakakasurvive ako kahit nasaan akong sulok ng mundo at marunong ako makisama sa mga tao kasi alam mo yun na ang puhunan mo lang talaga ay matuto kang makisama at yung kabataan kong yun ay ayun yung naging practice ko. So yan. So, ganun talaga yung istorya ng buhay. Diba? So, pero ikaw ang tatanungin ko, itong mga pinag-usapan natin ngayon, nakaka-relate ka ba ng bonggang-bongga? So, napagdaanan mo din ba siya? So, katulad ko, naranasan mo rin bang maglakad? Naranasan mo bang mag-ulam ng toyo? Naranasan mo bang mangutang sa tindahan? Naranasan mo ba na mag 1, 2, 3 sa jeep? Ayun lang talaga yung hindi ko nagawa. Kasi nga natatakot akong mahuli at natatakot ako na nahihiya ako na baka pagalitan ako ng driver. Kaya sa mga ganong insidente, ito talaga, nakiusap talaga ako. Yung, alam mo yun doon ka sa may doon ako sumasakay sa may harapan na walang nakaupo. Tapos sasabihin ko, kuya, pwede po ba ako makisakay kasi wala po akong pamasahe. Naranasan ko yon. And then, sabi naman ng driver, sige, doon ka sa likod. So, yun. So, ayun na. Naupo na lang ako at, ayun, awang-awa ako sa sarili ko ng mga panahon na yon. Pero, isa na lang siyang kwento ngayon at nagpapasalamat ako naranasan ko yon. Kasi, hindi ako magiging malakas at matatag or ganito ka-kumpiyansa na magsalita sa tao na alam mo yung kung may kailangan ka magsabi ka. So, yun. At ayun, yung naging practice ko. So, yan. So, I hope na nakaka-relate kayo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. At I hope na nagustuhan nyo siya ng bonggang-bongga.
Kaya guys, maraming salamat. So, comment below kung nagustuhan ninyo. Syempre, at chikahan natin ngayon. At kung nakaka-relate ka nga ba dito sa mga pinag-uusapan natin. So, i-comment mo lang kung ano naman yung experience mo at i-share mo yan sa akin ng bongga-bongga. Baka parehas tayo ng kwento. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.